Panginoon, maraming salamat po sa araw ng linggo na ibinigay niyo sa amin, Panginoon. Tunay nga po na ang lahat ng ito, Lord, ay kayo po ang nag-design, plinanin niyo, Panginoon. Ang linggong ito ay sa iyo lamang po ibigay, Panginoon. Salamat po dahil may pagkakataon po kami na magbigay, Panginoon, at makinig ng iyong salita. Gabayan mo po kami ngayon sa mga susunod na oras, Panginoon, at bigyan mo po kami ng pusong may pag-unawa at marunong matuto at marunong pong sumunod, Panginoon, sa lahat po ng salita na manggagaling sa iyo. Salamat po. Ikaw po ay pinapasalamatan namin, ay pinipuri sa araw na ito. In Jesus' name we pray. Amen. Okay po. So, ang ating verse po ngayon ay Kawikaan 11, verse 24 to 25. Okay po. Sa may mga Biblia po, pwede po kayong magbuklat sa Kawikaan 11, verse 24 to 25. So, ang pag-uusapan po natin ngayon ay ang estado ng ating pagbibigay. Okay po? So, ang ating verse po ngayon ay ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman, ngunit naghihirap ang tikom ng mga kamay. Ang taong matulungin sa sagana ang pamumuhay at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Yung verse po natin ngayon ay tungkol sa pagiging mapagbigay at pagiging matulungin sa ating kapwa. So sinasabi din po dito na ang pagbibigay ay nagdudulot ng kayamanan, lalo na sa ating spiritual na katangian. So habang ang pagiging tikom ang mga kamay ay nagdudulot ng kahirapan. So naiisip niyo po ba yung mga araw na parang okay naman, maalwa naman ang buhay, no? Pero parang ang hirap pa rin. 'Di ba? May mga ganun pong sitwasyon na may pera naman tayo, pero parang pakiramdam natin hindi pa rin tayo okay. 'Di ba po? So doon po yung pumapasok yung ating pagbibigay sa ating Panginoon. So ito talaga yung dapat natin sinasapuso na kapag magbibigay tayo, yung estado ng puso natin okay din. Na dapat itong bibigay natin sa Panginoon, nararapat ito sa ating Panginoon. At kapag bukas palad tayo, mabilis din tayong makakuha ng binabalik ng Panginoon kasi lahat ng ibinibigay sa atin, no? Kapag bukas ang ating palad, mabilis tayong makakuha din ng biyaya sa Panginoon. Naniniwala kayo doon? Amen. Pero kapag tikom ang ating mga kamay at may nahulog na biyaya mula sa ating Panginoon, makakahawak pa po ba tayo? Hindi na. Kasi napakaliit lang po ng ating mga kamay, no? Hindi po lahat kayang saluhin. So, kailangan nating magbukas palad para po tayo ay maging daluyan ng pagpapala. Naniniwala po kayo? Amen. Sige po, dahil po dyan, tayo po ay magdasal muli. Itaas po natin yung ating mga ikapo. Okay po? At isipin po natin na ang ating pagbibigay ay para po sa ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa salita na iyong ibinahagi ngayong umagang ito. Tunay nga po na malaking kapakinabangan ang pagiging bukas palad, Panginoon, sa aming buhay, pati na rin po sa simbahan ito. Ang pagiging bukas palad, Panginoon, ay nagbibigay sa amin pagkakataon upang tumulong sa aming kapwa at muling makatanggap, Panginoon, ang pagpapala sa iyo. Sa ganitong paraan, Panginoon, naniniwala kami na magpapatuloy po ang aming gawain at pati po ang aming buhay Kristiyano. Maraming salamat po, Panginoon, dahil ginagamit mo po kami, Panginoon, sa araw-araw upang ang aming gawain sa simbahan ay magpatuloy at may mga makarinig pa po ng iyong salita. Salamat, Panginoon, muli ay tinataas namin ang iyong pangalan. Ikaw lamang po ang dapat papurihan, pasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Bluetooth is now ready to pair.
Sige po, let us pray. Panginoon, maraming salamat o God sa umagang ito. Salamat Panginoong Diyos sa katapatan mo sa buhay namin, sa provision mo, sa pagkakalinga niyo po sa amin, Panginoon. Tunay Lord na kayo po ay mabuti, kayo po ay dakila sa aming pong buhay. Salamat din Panginoon na sa umagang ito, meron po kaming kakayahan na magbigay para sa inyo, para po sa inyong gawain. Dalangin po namin, Panginoon, na kayo po ang patuloy na mag-sustain sa amin, O God. Kayo po ang patuloy na mag-provide ng lahat ng pangangailangan namin. And we believe, Panginoon, na hindi niyo po kami pagpupalangin. Pagpalain niyo po, Lord God, ang bawat pusong naririto, Panginoon, hindi lamang sa pinansyal, sa material na bagay, higit sa lahat, Panginoon, sa mga spiritual na bagay. Maraming salamat, Panginoong Jesus. Maging sa amin pong pag-aaral sa umagang ito, humihingi po kami, Panginoon, ng paglilinis sa inyo, O God. Linisin niyo po ang aming puso, ang aming isipan, Panginoon. And allow your word, Panginoon, sa umagang ito to speak to us, Panginoon Diyos. Lord, we believe that your word is alive and active, Panginoon, and it can transform our lives, Panginoon Diyos. Salamat, Panginoon. May your presence fill this place, Panginoon, at wala pong ibang maipahayag, makilala kundi ang pangalang Jesucristo lamang. Salamat Panginoong Diyos, patuloy po namin kinocommit sa inyo ang umagang ito. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ng Panginoong Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Sige po, pwede po bang palakpakan natin ang Panginoon dahil sa kanyang kabutihan niya sa buhay natin. So I believe ang bawat isa sa atin po ay nakaranas ng kabutihan. Amen po. Hindi man maganda yung, iba-iba man yung mga experience natin this week or etong mga nakaraan, but one thing is for sure, the Lord is good. Amen po. Amen. Sige po, dumako na po tayo sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. At ngayon po, nasa series po tayo ng 10 Commandments or ng 10 utos. Ngayon po tayo po ay nasa ika-5th commandment na matatagpuan po sa Exodus 12. 5th commandment, honor your father and your mother. So, ayan po. Sabi po ng Exodus 20:12, honor your father and your mother so that you may live long in the land the Lord your God is giving you. Sa Tagalog po, igalang mo ang iyong ama at ina, sa gayoy mabubuhay ka ng matagal sa lupaing ibinigay sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos. I believe hindi po ito yung first time na narinig po natin yung commandment na ito. And I believe no one is exempted sa atin sa umagang ito kasi lahat po tayo ay mayroong mga magulang. Lahat po tayo ay lahat po tayo ay mga anak. Alam niyo po, yung 10 Commandments, dalawa po siyang tablet. Ayan. So, dalawa siyang tablet. Sa
Sa first command, yung dalawang tablet na yan, sabi po ng Bible, ang Diyos mismo yung nagsulat ng mga kautasan na yan. Sa unang tablet po, nakatala dyan yung mga utos na para sa Diyos. Di ba po? Kung ma-recall po natin, yung first commandment, sabi po doon, ayan, so first commandment, sabi po doon, review lang po ito ng mga natalakay po nating lessons. Huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kang gagawa ng imahen ng anumang nasa langit, nasa lupa, nasa tubig upang sambahin. Pangatlo po, huwag mong gagamitin sa walang kabuluhan ang pangalan ni Yahweh na inyong Diyos. At pang-apat po, lagi mong tandaan at ilaan para sa akin ng araw ng pamamahinga. As we can see po, itong apat na naunang utos, ito po yung mga command na maaarian that we can actually express our love and devotion para po sa ating Diyos. Yung sentro ng utos na ito ay patungkol po sa Panginoon, sa Diyos po. Ito po yung duty natin towards God. And then sa second tablet, kung nabasa na po natin, yung mga susunod na commandment, ito naman po nakatala yung mga utos na meron pong kinalaman sa ibang tao. Ayan. So, at ang pinakaunang utos dito, dun sa mga utos na relatable sa mga tao, ay yung honor your mother and your father. Ay patungkol po sa paggalang sa ama at ina. Ngayon, if tatanungin natin, bakit kaya isinama ito ng Panginoon sa Ten Commandments? Or bakit kaya siya pa yung mga pinakaunang utos among those commands na inutos na gawin natin para po sa ibang tao? Alam niyo po, parents have a great role in the society. Naniniwala po pa kayo doon? Especially po ang isang pamilya. Ang society po natin ay binubuo ng pamilya. Di ba po? Sabi po, ang lakas at ang katatagan ng isang lipunan ay nakabatay sa isang pamilya. Now, kapag ang isang tahanan po ay mahina, mahina din po ang magiging lipunan. Kapag ang isang pamilya po ay sira, wasak, for sure, ang lipunan din po natin ay magiging masama at sira. At kabaliktaran po, kung ang pamilya ay matatag at matibay, ganun din po ang magiging epekto nito sa lipunan. Ngayon, let's see po, ano po yung role ng parents sa bayan ng Israel. During the time of Israelites, yung family po is the first and primary constitution. Wala pa pong gobyerno, wala pa pong simbahan, wala pa pong ibang samahan nung panahon na yon. Ang meron lamang po ay ang pamilya. Ang mga magulang that time, hindi lamang po sila tagapangalaga ng kanilang mga anak. Hindi lamang po sila taga-provide ng pangangailangan nila. Bagkus sa kanila din po nagmumula yung mga heritage o yung mga wealth, yung mga lupain na ipapamana nila sa kanilang mga anak. At hindi lamang po, ang primary responsibility ng isang mga magulang during the time of Israelites is to teach the law sa kanila pong mga anak. They are transmitter of faith. Hindi lamang po provision, hindi lamang po material na bagay, lupain, pamana yung tinatransmit ng magulang sa kanilang anak, maging yung kanilang pananampalataya. Maging yung kanilang paniniwala sa Diyos, yung kanila pong mga tradition, at yung God's law na tinatawag po. Sabi po ng Deuteronomy 6:6-7, ang mga utos niya ay itanim ninyo sa inyong puso. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak, pag-aralan nyo ito sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi, at sa inyong pagbangon sa umaga. Alam niyo po, this command ay paulit-ulit na sinasabi ni Yahweh sa bansang Israel.
Why? Dahil sa pamamagitan po nito, magpapatuloy sa Diyos yung kanilang susunod na henerasyon. Di ba meron pong covenant ang God sa bayang Israel? At sa pamamagitan po ng pagtuturo ng mga magulang sa kanilang mga anak ng God's law, ay magpapatuloy yung covenant ng God sa kanila. Sa kultura po ng mga Hebreo, yung parental authority po is a reflection of divine authority. Di ko na po nasulat. Parental authority is a reflection of divine authority. Ano pong ibig sabihin nun? Yung pagsuway sa magulang, hindi nila yung tinitingnan na, ay, wala kang manners, o matigas yung ulo mo, o masama yung ugali mo. Kapag sumuway ka sa magulang nun, ibig sabihin nun, ikaw po ay rebelde sa Diyos. Ganun po yun. Hindi lang masama yung ugali mo or hindi ka tinuruan ng tama. Ang ibig sabihin nun, sa Diyos po kayo or tayo sumusuway kapag sumusuway tayo sa ating mga magulang. Meaning to say, hindi lang tayo nagkasala sa ating mga parents or hindi lang tayo nagkasala sa ating mga magulang, but kundi maging sa Diyos mismo. Amen po. Amen. Dun sa, kung babalikan po natin yung verse ng Exodus 20:12, sabi po, honor your father and your mother so that you may live long in the land the Lord your God is giving you. Yung salita pong honor o sa Tagalog, igalang. Sabihin po nga natin, igalang. Igalang. Sa Hebreo po, ang ibig sabihin po nito, or yung katumbas niyang term, sabi po, okhabit. Hindi ko lang alam po kung tama yung pronunciation ko. Pero, ang ibig sabihin po ng word na honor in Hebrew ay to give weight or to treat as significant. O sa Tagalog po, pag sinabi natin to give weight, itrato mo sila nung merong bigat. Hindi po pabigat, bigat. Meron po weight. Ibig sabihin, binibigyan natin sila ng halaga. When we say honor your mother, when we say honor your father and your mother, binibigyan natin sila ng halaga. Binibigyan natin sila ng importansya. Ito po, kung itatranslate po natin sa ibang salita, ito po ay nangangahulugan ng paggalang, pagsunod, pag-aaruga, at pasasalamat. Ayan. Sa bayang Israel, paano po nila ina-apply itong honor your mother, honor your father and your father? Ang isang anak po, in order for them to apply itong utos na ito, nagbibigay sila ng pagkain, nagpo-provide sila ng pagkain, kasuotan, tirahan sa kanilang magulang, especially yung mga magulang na mahihina na. Ano pa po? Pagtulong sa kanilang mga pisikal na pangangailangan. At pagsasalita, pagkilos ng meron pong paggalang. Ano pa? Paano ina-apply ng mga Israelita? Kapag ang magulang dito nakaupo, hindi po siya allowed umupo doon. To give respect dun sa kanilang magulang. Bawal silang kontrahin o bawal silang kasalungatin. Sa mga ideas nila, sa kanila pong mga comments, bawal pong salungatin. Kapag sinalungat mo sila, it's a form of disrespect po sa kanila pong mga magulang. Lalong-lalo na sa harapan po ng ibang tao. Bawal mong i-oppose yung magulang mo sa harapan ng ibang tao. At hindi rin sila pwedeng tawagin yung kanilang pangalan, yung kanilang magulang sa kanilang pangalan lamang po. Nang wala pong honorifics o wala pong paggalang. Alam niyo po, ang paggalang sa magulang ay higit pa sa pagsunod. Ang paggalang sa magulang ay higit pa sa pagsunod. Hindi yung parang pag may inutos ka, susundin mo kung ano yung sinasabi ng magulang mo, higit pa po doon.
Dahil ang paggalang po sa magulang natin ay habang buhay na paggalang. Habang buhay na paggalang. Diba? Yung parang hindi porket nag-asawa ka na o may sarili ka ng pamilya, iiwanan mo na yung inyong mga magulang. Hindi po ganun yung tinuturo ng ating or pababayaan na natin yung ating mga magulang. Especially dun sa mga magulang na mahihina na at matatanda na. Sabi po dito, even kahit na yung mga magulang na nagkulang sa kanilang mga anak, ay obligado din bilang mga Kristiyano na i-honor yung kanilang ama at ina. Yun po yung utos ng Panginoon. Dahil kung paano po natin tinatrato ang ating mga magulang, ganun din po natin tinatrato ang ating Panginoong Diyos. Now, in the Old Testament, may mga punishment po sa kanila kapag sila po ay hindi nila in-honor yung kanila pong mga parents. Una po dyan, sabi sa Exodus 21:15, sino man magbuhat ng kamay sa kanyang ama o ina ay dapat patayin. Exodus 21:15, sino man ang magbuhat ng kamay sa kanyang ama o ina ay dapat patayin. Sabi po na Exodus 21:17, sino mang magmura sa kanyang ama o ina ay dapat patayin. Leviticus 29, ang sino mang magmura sa kanyang ama at ina ay dapat patayin. Mananagot ang sino mang lumait sa kanyang ama at ina. Kung makikita po natin, God is serious sa ganitong command. Seryoso po ang Panginoon sa kanya pong utos. Dahil, as we can see, very serious din yung parusa sa mga taong susuway. Marahil sabihin natin ngayon, baka hindi na yan applicable sa atin kasi ano na yan Old Testament na yan Nasa bagong tipan na tayo and nasa modern era na tayo kung saan maraming kabataan ang mas nasusunod na or parang common na lang na sa isang pamilya mas nasusunod ang mga anak kesa sa mga nanay. Lalong-lalo na kapag ang anak yung nagpo-provide sa pamilya. Alam niyo po, itong utos ng Panginoon na ito sa Old Testament o para sa bayang Israelita ay hindi po nagbabago. Still applicable pa rin po ito sa panahon natin. Marami mang klase ng pamilya ang lumalabas na parang iba na yung way nung kanilang pagpapalaki or iba na yung nakasanayan nilang pamilya. Pero hindi po yon yung dinesign ng Lord for the family. Hindi po yun yung ganong utos yung sinasabi ng Panginoon. Ang sinasabi ng Panginoon, dapat tayong mga anak ay igalang natin ng ating ama at ina. Kung mababasa po natin sa New Testament, si Jesus Christ po, nirebuke niya yung mga Pharisees o yung mga Pariseo. So, during the time of Jesus, nirebuke niya yung mga Pariseo kasi etong mga Pariseo, nagtuturo sila ng isang tradisyon na salungat doon sa sinasabi po ng kautusan. Kung saan tinuturo ng mga Pariseo na ito, na kapag itong tao na to, yung property niya, yung ari-arian niya, pag dineclare niya na yun as kuban, ibig sabihin po ng kuban na parang this property is dedicated na sa Panginoon. Pag dineclare niya yun sa Lord, ang sinasabi ng mga Pariseo, kapag nagawa mo na yan, no need mo nang tulungan yung mga magulang mo. Kahit na naghihirap yung magulang mo kasi na-dedicate mo na sa Lord. And ito yung sinuway sa kanila ng Panginoong Diyos. Kasi itong tradition nila, ginagawa nila ito as an excuse para hindi nila tulungan yung kanilang mga magulang. Sabi po ng Mateo 15:4-6, ito po yung tagpo na yon. Sinabi ng Diyos,
Si Jesus Christ po yung nagsasalita. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ang sino mang lumait sa kanyang ama o ina ay dapat patayin. Ngunit itinuturo nyo kapag sinabi ng isang tao sa kanyang ama o ina, ang anumang maitutulong ko sa iyo ay naihandog ko na sa Diyos, hindi na niya kailangang tulungan ang kanyang ama at ang kanyang ina. Sabi ng Panginoong Hesus sa mga Pariseo, pinawawalang kabuluhan ninyo ang salita ng Diyos. Masunod lamang ninyo ang inyong minalang mga katuruan. Nakita niyo po, ang gumagawa sila ng tradisyon, gumagawa sila ng mga kaugalian na to think na parang para sa Diyos, pero in reality, dinitwist nila kung ano yung inuutos ng Panginoon, which is hindi po nakalulugod sa Panginoon. Sa kautusan po, lagi kong naririnig, laging black and white lang yan. It's either yes or no, it's either wrong or right. Naiintindihan niyo po. So makikita po natin, nirebuke ng Panginoong Hesus ang mga Pariseo dahil dinidisregard nila yung totoong utos, which is i-honor yung kanilang mga magulang. And after that verse, mababasa po natin, hindi ko na lang po sinabi, hindi ko na lang po nilagay. Sabi ng Panginoong Hesus, mga mapagkunwari kayo, mga impokrito kayo. Tama nga ang sinabi ng mga propeta, yung paggalang ng bayang ito sa akin ay sa labi lang. Hindi nagmumula sa aking puso. Why? Kung i-connect natin yun, it's because these Pharisees ay nagtuturo ng bagay na hindi nakaka-honor sa isang magulang. Amen po. Amen. And even Paul reinforced this command. Mababasa po natin sa Ephesians 6:1-3. Sabi po, mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang alang-alang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. Igalang mo ang iyong ama at ina, ito ang utos na may kalakip na pangako. Magiging maganda at mahaba ang iyong buhay sa lupa. And as we can see, this command is still relevant sa panahon natin. No one is exempted. Wala pong hindi kasali sa utos na ito. Wala pong excuse, walang excuse sa utos na ito dahil tayo pong lahat ay mga anak. Tayo po ay mga magulang. Diba? Hindi wala naman po sa atin dito na pag sinilang, nanay agad siya. Or anak siya. O hindi siya tumaan sa nanay at tatay niya. Lahat po tayo. This command is still relevant. Hindi pa yun, ay, old-fashioned na yan. Hindi po naluluma ang salita ng Panginoon. Ang salita po ng Panginoon, lagi yang timely. Lagi po yang napapanahon. Hindi yan pang ancient lang yan, hindi yan parang sinaunay. God still want us to honor our parents. Amen po. Amen. Kahit ba matanda na ako, kahit ba parents na rin ako, dapat ko po bang i-honor yung parents ko? The answer is yes po. Kahit isa na po tayong magulang, kahit isa na po ako isang magulang, obligado po rin ako, o dapat kong sundin na i-honor yung aking mga magulang. Amen po. Amen. So, basahin po ulit natin yung command sa Exodus 20:12. Honor your father and your mother, so that you may live long in the land the Lord your God. Sino po yung recipient ng honor? Kanino daw po tayo, sino po yung dapat nating i-honor o igalang? Father and mother. Your mother and your father. Alam niyo po, maybe the father is the head of the house. Diba po? Sometimes yung mga anak, mas may galang sila sa mga
tatay. Kasi alam natin yung mga father figure na may authority, pero hindi po. Yung honor na ibibigay natin sa kanila is equal. Kung paano natin ino-honor yung tatay, ganun din po ang mga nanay. Diba? Wala pong, ay, that must i-honor ko yung tatay ko. Hindi po. Equal po yung bagay na ito. And sa Hebrew setting po, sa kaugalian po ng mga Hebreo, yung mother and father, hindi lamang po ito nagre-refer sa kanilang biological mother and father, but sa mga nakakatanda na may responsibilidad bilang isang magulang. Sabi po dito, parents, mga magulang, God has commanded the children to honor you. Para po sa mga magulang, kinumand ng God ang mga anak na i-honor ang mga nanay at tatay. And I believe that this honor ay dapat makita sa buhay ng mga magulang. Amen po. Ang bawat magulang, sabi po, ang bawat magulang ay may pananagutan sa natungkulin sa mga anak. Hindi lamang po para buhayin o hindi lamang po para ilabas, but you are accountable sa inyo pong mga anak. Alam niyo po, I'm so really heartbroken pag nakikita ko yung mga kabataan na, alam niyo yun, na parang yung caring, yung provision, yung pangangalaga, pagkakalinga, na pagtuturo, na dapat natatamasa nila bilang mula sa kanilang mga nanay o bilang sa kanilang mga magulang, hindi nila ma-experience. And we cannot blame yung mga kabataan na gustong magrebelde. Yung mga kabataan na pasaway. Yung mga kabataan na unruly. We cannot blame them. But ano yung nag-aano sa kanila? Ano yung nag-drive sa kanila para gawin niyon? It's because wala silang maranasan o maramdaman ng pag-ibig o magulang sa kanila pong tahanan. And it's so really sad na kaya dumudumi yung lipunan natin. Kaya pasama ng pasama yung lipunan natin. Pasama ng pasama yung gumagawa ng mga kasalanan o ng masama yung mga bata dahil wala pong magulang na tumatayo para magturo para po sa kanila. And this honor na inuutos ng Panginoon sa mga kabataan bilang mga magulang, we should wear that honor. Dapat makita sa atin yung honor na yon na inuutos ng Panginoong Diyos. Kung titingnan po natin yung responsibility ng isang magulang in the Old Testament, ayan, nilagay ko na lamang po, hindi ko na nilagay yung mga verses. Sabi po dyan, ano po yung parents, role ng parents dun sa Old Testament? Number 1, ituro ang God's law. Ituro sa kanila yung lahat ng utos ng Panginoon. Makikita po natin yan sa Deuteronomy 6:6-9. Pangalawa, ipasa yung kasaysayan ng kadakilaan ng Diyos. Ipasa ang kasaysayang kadakilaan ng Diyos. Ang ano po niyan, context po niyan is yung paglabas nila sa Ehipto, yung ginawang paglalabas, pagsisave ng God sa Israelites, ang command ng God, lagi niyo yung ikukwento sa mga anak niyo. Yung ginawa ko para sa inyo, ikwento nyo sa mga anak nyo. So that hindi ito makalimutan. Maging yung mga anak mo informed that you have a great God. Na yung mga anak mo alam na ikaw nakakakilala ka sa isa pong dakilang Diyos. And that's the role of a parents po. Pangatlo, sabi po, disiplinahin ang mga anak, hindi po sa sarili nating paraan, kundi sa paraan po ng Diyos. Disiplinahin ang mga anak sa paraan ng Diyos. Pang-apat po, maging modelo ng pagsunod at pananampalataya. Maging modelo ng pagsunod
at pananampalataya. Na ikaw mismo o tayo mismo, ilulook up tayo ng mga anak natin dahil sa pagsunod natin sa Panginoong Diyos or dahil sa ating pananampalataya. Panglima, sabi po, mag-provide ng kanilang pangangailangan. Ibigay yung kanila pong pangangailangan. Pang-anim, protektahan ang mga bata sa kasalanan at sa Diyos-Diyosan. At last po, ihanda sila para sa kinabukasan. And that's the role ng mga parents during the time of Old Testament. And I believe it's still applicable sa panahon natin ngayon. Na kapag tayo po ay naging isang magulang, or kung tayo ay isang magulang, it is our role na ipasa sa kanila, ipakilala sa kanila yung kadakilaan ng ating Diyos. I-transmit sa kanila yung faith na meron po tayo. At higit sa lahat, maging modelo tayo ng pagsunod sa Diyos at katapatan. Amen po. Andyan pa po ba tayo? Amen. Lastly po, sa command po, basahin po ulit natin. Sabi po, igalang mo ang iyong ama at ina, sa gayoy mabubuhay kang matagal sa lupaing ibinigay sa iyo ni Yahweh na iyong Diyos. And this command po, meron po siyang katumbas na promise or reward for those people na susunod po dito sa command na ito. Sabi po ni Pablo, para ito ang unang utos na merong kalakip na pangako. Diba, alam po natin yung background ng mga Israelites. In their time, nung binigayan ng Panginoon, naglalakbay sila papuntang Promised Land. Tama po. At ito yung ano sa kanila, yung promise sa kanila ng Panginoon na kapag ginalang mo yung ina, mabubuhay ka ng matagal sa lupaing ibibigay ko sa inyo. O binibigay sa inyo ni Yahweh ng inyong Diyos. Alam niyo po yung pangako ng Panginoon sa kanila, hindi lamang hahaba ang buhay nila, but kundi nangangako ang Panginoon na tatatagan at pasasaganahin sila sa lupang ipinangako. Alam niyo po, during that time, yun yung pinaka-desire ng mga tao kasi uso sa kanila yung kaguluhan kasi nga yung pagsasakop-sakop ng mga bansa. And all we know, kapag may mga war na ganun, walang katahimikan. Kapag may ganun, puro taggutom, di ba, kapahamakan. But, relevant sa kanila yung reward na yun kasi papunta sila ng Promised Land. At itong mga Israelita na to, uhaw sila sa ganun kasi galing sila ng Ehipto sa kanila pong pagkakaalipin. Yun yung promise sa kanila ng Panginoon na sila po ay mamumuhay ng matagal at masagana dun sa lupain na ipinangako ng Panginoon. And para sa kanila, hindi lamang ito personal promise ng Panginoon, but pagpapala po ito para po sa lahat ng bayang Israel. Kapag sinunod po nila yung utos na yun. Na kapag sinunod nila, maiiwasan nila yung pagkakasala dahil alam nila na kapag sila po ay nagkasala, sila po ay lilipulin ng Diyos. Sabi po, honoring your parents could lead you to stability and prosperous future. Ngayon, ang tanong po sa atin, nais ba nating mamuhay ng matagal at sagana sa lupain ito? Igalang po natin ang ating ama at ina. Lastly po, ang question natin, paano natin maya-apply ito sa ating buhay? Itong utos na ito. Number 1, children o mga bata, mga kabataan, show respect and obedience sa ating pong mga magulang. Pakita natin yung ating paggalang at yung ating pagsunod. Sa paanong paraan, makinig ka sa sinasabi ng magulang mo.
Irespeto mo yung kanilang mga rules. Minsan sa ating mga kabataan, ang strict naman ni mama, lahat na lang hindi pwede. But if you know, at kung magtitiwala ka, na para sa sarili mo yon, susunod ka. Dahil ang pagrespeto po sa magulang ay pagbibigay honor din po sa ating Diyos. Next, sa mga adults, sa mga nakakatanda, sabi po, care for and appreciate your parents while still you can. Alagaan mo, i-appreciate mo yung magulang mo habang kaya mo pa. Diba? So, nakakalungkot yung mga naririnig natin na kwento ng mga tao na sana pala nung bata pa ako, pinaramdam ko na sa magulang ko to. Sana pala, sinabi ko na sa nanay ko na mahal ko siya. O, di ba po, parang nakakalungkot na parang huli na yung mga bagay na yun before natin magawa. Na sana pala. Sabi po dito, care for and appreciate your parents while still you can. Or habang nandyan pa sila. Gawin na po natin. Paanong paraan na show gratitude. Pakita po natin yung pasasalamat natin sa kanila. Avoid shameful words or action. Iwasan po natin yung mga nakakahiyang salita sa harapan nila o mga hindi karapat-dapat ng pagkilos sa harapan nila. Sa paanong paraan pa po, seek their wisdom in big decisions. Lalo na yung mga matatanda na, madalas may decision na sa sarili, pero it's a way of honoring our parents kung i-ask natin sila or hihingiin natin yung decision nila o yung palagay nila, especially sa mga malalaking decision na gagawin natin sa buhay natin. It's parang it's a way na ma-honor natin yung parents natin is to ask yung yung decisions nila o yung palagay nila. And sabi po dito, support and care for aging parents. Diba? Yung parang suportahan natin, alagaan natin yung matatanda nating mga kananayan. Provide for them. Ibigay natin yung pangangailangan nila kagaya nung pagbibigay nila nung mga pangangailangan natin nung tayo po ay mga bata pa. Alam niyo po sa internet, marami akong nababasa na parang in this era, dapat stable na yung mga dapat hinahayaan na yung mga parents. Dapat nung nag-decision daw sila na magpakasal or mag-anak, dapat inisip na daw ng mga parents na soon na sila po ay tatanda para hindi po sila maging pabigat sa kanila pong mga anak. Na parang hayaan na parang hindi sin na wag mong tulungan yung mga parents mo kasi sila yung nag-decision doon. Parang yun yung sinasabi nila na okay lang kasi may sarili ka ng buhay which is wrong. Hindi po tama yung sinasabi sa social media. Mali po na talikuran natin yung ating mga magulang, lalo na yung meron na pong pangangailangan. Amen po. Amen. And lastly, for the parents po, be example of obedience and faith. Be a good example to your children. Teach the word of God. Isang katotohanan po, ang duty, ang nasa role ng isang magulang to disciple yung kanya pong anak. Madalas tayo, di ba, parang punta ka sa church, makinig ka dun, no, para bumait ka, para magbago ka. No po. Yung pagdi-disciple po is primary role or role po siya, responsibility po siya ng isang magulang. Hindi po natin yun ipapasa na kahit na sino o sa kahit sino na tao, kasinong tao. Yung pagtuturo sa ating mga anak ay ating responsibilidad. And sabi po dito, parents, be example of obedience and faith, carry your honor. Amen po.
Honoring parents is not just about family matters. Di lamang po usaping pamilya, yung paggalang po sa ating mga magulang. It is also an act of worship. Form din po ito ng pagsamba sa Diyos. A foundation for strong communities and a testimony to the world. Kapag ginagawa po natin itong bagay na to, tayo po ay sumasamba sa Diyos at nagiging mas matatag yung komunidad na meron po tayo. And of course, bilang mga Kristiyano, testimony po ito sa mundo. Na sa kabila ng mga pamilya na iba na yung way ng pagmamalaki, testimony pa rin po ito sa mundo. Honoring your father and your mother is honoring God. Lagi po natin yung tatandaan. How we treat our parents, ganun din po natin tinatrato ang Diyos. Kung paano po natin tingnan yung authority ng ating mga magulang, ganun din po natin tinitingnan yung authority ng God sa buhay natin. Now, if you disrespect your parents, you also disrespecting God. Kapag hindi po natin ino-honor ang parents natin, hindi po natin ino-honor ang Panginoon. Gusto ko lamang po balikan yung verse sa Marcos 7:6. Yung sinabi ng Panginoong Jesus, mga mapagkunwari. Tama nga ang sinabi ni Isaias tungkol sa inyo. Nang kanyang isulat, ang paggalang sa akin ng bayang ito ay pakunwari lamang, sapagkat ito'y sa bibig at hindi sa puso bumubukal. Yung how we treat our parents, it shows yung honor natin, kung paano natin ino-honor ang Panginoon. At ito rin yung verse kanina kung bakit nasabi ito ng Panginoon. Because yung mga Pharisees na yun, wala silang paggalang sa mga magulang o sa mga nanay at tatay. Nagtuturo sila ng mga bagay na disregard yung utos patungkol sa magulang. Kaya ang sabi ng Panginoong Jesus, sila po ay mapagkunwari. Yung honor na binibigay sa kanila, binibigay ng mga taong ito sa Diyos, hindi galing sa puso, kundi galing lang sa kanilang bibig. And I pray sa bawat isa sa atin, if we really want to honor God, very simple yung application and very practical. Hindi po siya malabo. Hindi po siya pasikot-sikot. Igalang po natin yung ating ama at yung ating ina. Sige po, tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat, Lord, sa katotohanan po ng inyong salita. Salamat, Panginoon, dahil binibigay niyo po yung utos sa amin, Panginoon, not to give burden sa amin, Panginoon, but to protect us, Panginoon Diyos.